I am Brother Jack. I hold the Melchizedek priesthood in the office of High Priest and a returned full-time missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Baguio and Lawag Mission from 2003 to 2005. Para maintindihan natin kung ano talaga yung nangyari doon sa statement ni Pope, maganda panoorin po natin yung video na yun. E una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. One of the things that struck me about all of you here is your ability to engage in interreligious dialogue. E questo è molto importante. And this is very important. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Because if we start to fight amongst ourselves and saying, my religion is more important than yours, my religion is true, yours is not, where will that lead us? Dove? Where will it lead us? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? Forte. La distruzione. E cosa così? E ci vuole litigare. Yes, it's okay to discuss and to... Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Sikh, Muslim, Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Understood? Ma per il dialogo interreligioso fra i giovani ci vuole coraggio. In order to have interreligious dialogue among young people, it takes courage. Sinabi ni Pope sa statement niya doon, in order to have an interreligious dialogues among young people, it takes courage. Dahil mahirap turuan ng mga youth ngayon dahil marami silang na-absorb ng mga di magaganda, positive and negative sa social media. Mahirap turuan. Takes courage, tapang dahil kailangan makumbinsi mo sila. Kung hindi makinig sa'yo, you will be in big trouble. Sabi niya, if we start to fight amongst ourselves, whoever is right or true, where would it lead us? Okay naman daw, i-discuss, sabi niya doon sa mga youth. Because every religion is a way to arrive at God. Dahil sa statement niya na yon, dito nag-spark ang reaction ng lahat na ang iniisip nila, because all religion leads to God. Lahat tayo may paniniwala. Meron tayong paniniwala na tayo ay pupunta sa Diyos, sa langit. Pag tayo ay nawala dito sa mundo, kung iba-iba ating relihiyon ay hindi yan path sa langit dahil ay iba yung paniniwala nito, ay iba yung paniniwala nito. So, nag-react sila doon sa statement na yon. It is like a comparison of different languages. Sabi niya, in order to arrive at God. Para yung lingwahe, iba-iba pagkakaintindi natin. Iba-ibang pananaw ng tao. So, meron silang pananaw na ganito, meron silang pananaw sa ganyan. Isa lang dyan na maintindihan kaagad natin ay yung pag meron kang religion ay mas mabuti kang tao kaysa sa ibang tao. Things will be better for you kung sakali man kasi may sinusunod ka na mas mainam, mas maganda kaysa doon sa isang tao na hindi naman sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Pag may religion ka, sigurado, pihado, meron kang sinusunod na tama. But God is God for all. Iba man ang paniniwala natin, ang Diyos ay Diyos para sa lahat. And if God is God for all men, then we are sons and daughters of God. Meaning, we are all children of God.
He urged them to respect others, even when confronted with mistakes or limitations, as overcoming differences helps in interfaith dialogue. Lingid man sa kaalaman ng karamihan, itong interfaith dialogue na ito, hindi po ito nabago sa amin. Sa aming relihiyon sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, marami na kaming beses na nagkaroon kami ng interfaith dialogues. The church was privileged to help other religions, donations, charity works. Kasama po ko dyan dahil naging wheelchair foundation po ako na service missionary. Pag-collaborate din po kami sa iba't ibang mga religions, government, mga barangays, dahil nagbigay kami ng mga libreng wheelchair. Alam natin kung ano yung gustong mangyari ng ibang faiths, kung bakit nagkakaroon tayo ng interfaith dialogues. Naiintindihan nila na gusto nilang ma-empower yung leadership ng mga bata. So, this is the rising generation. The event aimed to highlight young interreligious leaders and inspire more youth to get involved in dialogue. To speak their mind, ma-express nila yung sarili nila ng gusto. To be able to share their thoughts. The Pope challenged the youth to be critical thinkers, have the courage to criticize and accept criticism, and move forward with hope. Dahil meron tayong interfaith dialogues, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makriticize doon sa ating paniniwala. Hindi naman tayo nakikipag-away, hindi naman kami nakikipaghamunan ng debate. Wala sa atin yan eh. Hindi yan maganda na makipagtalo tayo eh. So point lang natin is, mai-criticize nyo kami, matanggap namin ang criticism, pero ipaliwanag din namin kung bakit ganito ang paniniwala namin para maintindihan ninyo. Baka sakali magkaroon kayo ng paradigm shift, ibig sabihin, magbago yung pananaw ninyo na, ganun pala yung ibig sabihin nun. Gusto nilang mawakasan yung extremism. Masyadong extreme yung kanilang pamamaraan. Dapat matutunan ito ng younger generations. So, ma-weigh nila yung mga bagay-bagay at hindi tayo makipag-away. Diyan na po kami namulat bilang mga missionaries dati. Yan ang ipinagbabawal sa amin na pagtalo. Pwede namin depensa ng sarili namin, pero hindi kami pwedeng makipagtalo. Dahil ang diwa ng pagtatalo ay sa Diablo, hindi ito sa Diyos. Kaya pinipigilan natin makipagtalo tayo. Pero pwede nating ipaliwanag kung bakit ganito ang paniniwala natin para hindi tayo nagkakaroon ng misunderstanding. Ang gusto kasi natin, lumapit ang tao sa atin, hindi natin palalayuin. So kapag hindi natin ipinaliwanag yung mga bagay na kakaiba sa mga ibang relihiyon, mananatili silang malayo sa atin. Nabanggit niya yung different paths, di ba? So it's like a language, yung paniniwala ng tao. Nabanggit niya yung mga religions tulad ng Sikhism, Islam, Muslims, nabanggit niya yan. Christianity, gusto natin na himay-himay natin ito. Yung Hindu, para malaman natin na ito bang statement ni Pope ay totoo na lahat ng relihiyon ay patungo doon sa kinaroroonan ng Diyos. So, yun ang gusto natin malaman kasi we are in an interreligious dialogue. Tayo na rin din naniniwala rito na magrespeto tayo sa isa't isa, hindi rin tayo papayag na magbastusan tayo ditong lahat. Hindi naman tayo nag-iipon ng kaaway, brothers and sisters, hindi natin gagawin yun. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng common ground para malaman natin, totoo ba itong sinasabi niya na every religion is a path to reach God. Alam niyo yung Sikh, nakita ko ito eh. Sikhism presents a profound understanding of God as a singular, formless entity that embodies truth and exists within all aspects of life. Sikhism rejects the need for intermediaries between God and the individual. A key belief in Sikhism is that each person can directly connect with the divine without the need for priest, clergy, or any other intercessor. This is a core tenet that distinguishes Sikhism from many other religions. Sikhs believe that God is present within each person and that the divine can be experienced directly through meditation on God's name, to feel God's presence, singing hymns, to express love for the divine, selfless service to humanity as an expression of devotion. Isa na yun maganda rin palang pinaniniwalaan ng Sikhs kasi ito ay naniniwala rin sa Diyos. Pero hindi sila naniniwala na kailangan nilang dumaan sa mga pari, sa mga clergy, o sino mang in between. I guess kapag nagdadasal sila, pihado ito. Sa pagkakaintindi natin dito, hindi sila dumadaan kay Jesucristo. Dahil ang kanilang paniniwala, diretso mismo sa ating Ama sa langit. Hindi tayo pabor doon, mga Kristiyano. Dahil alam natin na hindi makakarating ang ating panalangin kung hindi dadaan kay Jesucristo. May pagkakaiba tayo doon. Pero rerespetuhin din natin sila. Bakit? Naniniwala sila sa Ama natin. Naniniwala sila sa Diyos Ama.
So meron tayong common grounds para respetuhin sila. So maganda rin na yung ini-express nila yung love nila sa pagkanta. Kumakanta sila. So tayo, kumakanta rin tayo ng hymns. Bakit hindi tayo parehas doon? Selfless service. Sino ba naman ba rito ang makatanggap ng selfless service? Walang hinihintay na kapalit. Pakaganda niyan. So meron tayong common ground sa kanila. Islam, mga Muslims. Ito yung 6 articles of faith nila. Belief in the oneness of God. Muslims believe in a single, all-powerful God, referred to as Allah, who has no partners or equals. This concept emphasizes strict monotheism. Belief in angels. Angels are considered creations of God who perform various tasks, including delivering revelations to prophets. The Archangel Gabriel is particularly significant for conveying God's messages. Naniniwala sila sa angel. Naniniwala rin tayo sa angels. Meron tayong common grounds. Naniniwala sila sa all-powerful God. Naniniwala tayo dyan. Dahil si Heavenly Father is we believe He is the all-powerful God. Belief in the prophets. Muslims acknowledge a long line of prophets, starting from Adam and including figures like Noah, Abraham, Moses, and Jesus. Muhammad is regarded as the final prophet whose teachings complete the divine message. Diyan kami magkaroon ngayon ng common ground ng mga Islam because they believe in prophets. So, meron kaming prophet at yung pinaniniwalaan nilang prophet, naniniwala rin kami sa kanila. Adam, Noah, Abraham, Moses, we believe them to be the prophets of the dispensations. This is the dispensation of times. Kasi nagkakaroon ng apostasy. So, sa paniniwala namin, meron tayong apostasya, meron tayong restoration. So, yung dispensation na yan, ang restorer niyan, yung prophet, like Noah, Abraham, Moses. Belief in holy books. Muslims believe that God revealed scriptures to several prophets, including the Quran, to Muhammad, the Torah, to Moses, the Psalms, to David, and the Gospel to Jesus. The Quran is viewed as the ultimate and unaltered word of God. At may common ground kami ng Islam tungkol sa mga banal na kasulatan. Meron kaming Book of Mormon. Naniniwala kami na ang mga propeta ang kausap ng Diyos para sa mga lihim niya. Ito'y nasusulat sa Amos 3:7. Surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secrets unto His servants the prophets. So naniniwala tayo na ang propeta, pag kinausap ng Diyos tungkol sa mga lihim niya, magsusulat ito ng mga records. So, yung mga records na yan, ang magiging banal na kasulatan. At meron po kaming banal na kasulatan na tinatawag na Book of Mormon, which is another testament of Jesus Christ. So sa Christian, meron po kami yan dito sa aming simbahan. So pag-uusapan din po natin yan. Belief in the Judgment Day. A fundamental tenet is that individuals will be resurrected and judged by God for their actions during their lives. The righteous will be rewarded with paradise, while the unrighteous face punishment in hell. Belief in divine decree. This belief holds that God has preordained all events in life, which includes both good and bad occurrences. However, this not negate human free will. Individuals are still responsible for their choices. So, meron kaming common ground ng Islam. Naniniwala din sa Day of Judgment. I think di lang relihiyon namin na naniniwala sa Judgment Day. I think lahat ng Kristiyano naniniwala sa darating na hukuman ay hiharap po tayo. Actually, may nagsasabi pa nga sa amin hukuman lang tayo magkita-kita para malaman natin kung sino totoo Kristiyano lang sa Kristiyano, nag-aaway pa So, naman ganon na mangyayari pa sa atin, di ba? Magrespeto lang tayo sa mga paniniwala ng isa't isa. Meron tayong common grounds May pinanggalingan yung paniniwala natin. Kung hindi man okay sa'yo yun, respetuhin natin. Huwag natin silang awayin. Kasi ang tao, pag na-provoke, pag inaway mo, aaway din sila. So, syempre kami, nasasaktan din kami. Kapag inaway kami, kakaroon tayo ng misunderstanding kasi maiinis kami. Gagawin din natin ang lahat para hindi tayo mag-away-away. Magrespetuhan na lang tayo. So, Hindu, nabanggit niya yung Hindu. Hinduism encompasses a rich pastry of beliefs and faith practices, grounded in several core tenets that guide the spiritual and ethical lives of its followers. Ito yung core beliefs ng Hinduism. Brahman as the supreme reality. Hindus believe in Brahman, an all-encompassing, formless, and eternal reality that is the source of all existence. Brahman is seen as both immanent and transcendent, embodying the essence of everything in the universe. Parang Diyos. Encompasses everything. The Vedas are considered the ultimate authority in Hinduism. These ancient texts are revered as divine revelations and serve as the foundation of Hindu
teachings and practices. Banal na kasulatan. Ang Vedas, common din pala sa mga Hindus, ang meron banal na kasulatan. Like Christians, tulad natin, meron tayong Biblia. Meron din silang banal na kasulatan. Karma and reincarnation. The law of karma dictates that every action has consequences, influencing one's future lives. Hindus believe in reincarnation, where the soul is reborn into new bodies based on past actions until it achieves liberation from the cycle of birth and death. Karma. Common ground pala sa atin ang karma. Naniniwala tayo sa karma eh. Pag ikaw masamang ugali, hayaan mo yan, kakarmahin din yan. Nakita niyo yung ganong klaseng statement? Common ground pala sa atin yan. Ginagamit din pala natin yan, paniniwala ng mga Hindu. So ang karma na yan ay galing pala sa kanila. Ginagamit din pala natin ang kanilang paniniwala. Respetuhin natin sila. Merong itong kabutihang nadudulot sa atin eh. Makikita natin ngayon kung bakit sinabi ni Pope na lahat ng reliyon is a way to arrive at God. Christianity. Ito ang marami sa atin. We are a Christian country. Okay? Mas marami ang percentage ng Kristiyano. Core beliefs in Christianity are foundational principles that define the faith and guide the lives of its adherents. While various denominations may interpret these beliefs differently, several core tenets are widely accepted among Christians. Kristiyano tayo, okay? Kami, mga tinawag ng Mormons, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, parehas tayong Kristiyano. Okay? This concept of the Trinity is central to Christian theology. Kami, na tinawag ninyong Mormons, ay naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. At naniniwala kami magkakahiwalay sila. Hindi sila iisa. Iisa sila ng hangarin, iisa sila ng kagustuhan para sa ating lahat, pero sila ay magkakaibang nilalang. May Diyos Ama, may Diyos Anak, at may Diyos Espiritu. The Bible as God's Word. Agree kami dyan. The Bible is regarded as the inspired and inerrant Word of God. It serves as the primary means through which God reveals Himself and His will to humanity. Christians believe that understanding the Bible is essential for spiritual growth and guidance. Common ground sa ating lahat yan. Huwag nyo namang sabihin sa amin na kaming mga Mormons or from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay hindi gumagamit ng Bible. Yan po yung number 1 namin sa aming standard works na 4. Bible, Book of Mormon, Doctrine and Covenants, at saka Pearl of Great Price. Number 1 namin ang Bible. Old Testament and the New Testament. Pero, ito po yun sa amin King James Version lang ang ginagamit namin. Kasi yan yung pinaniniwalaan namin authorized. Unang nailabas noong 1611 na ginawa ni King James gamit yung 47 scholars na nag-translate niyan from the original Hebrew and Greek Bible. Jesus Christ is recognized as the Son of God, fully divine and fully human. Christians believe He lived a sinless life, was crucified for humanity's sins, and rose from the dead, providing a pathway to salvation for all who believe in Him. His death and resurrection are seen as pivotal events that restore humanity's relationship with God. Ito yung pinaka-importante na paniniwala natin bilang Kristiyano. Kaya tayo tinawag na Kristiyano dahil sa paniniwala natin sa Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the foundation. Sa paniniwala po namin sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, si Jesus Christ po ang pinaka-foundation. Diyan nakasentro ang paniniwala namin. Kaya maliban sa Biblia, luma at bagong tipan, ang aklat ni Mormon na hawak namin ay isa pang tipan ni Jesucristo na magpapatotoo sa katotohanan ng Biblia. Sin and separation from God. Naniniwala tayo dyan. Ang tao ay pinanganak na magkakasala. Ito yung nagse-separate sa atin from God. Sin is defined as an action or thought that goes against God's will. Recognizing one's sinful nature is crucial for understanding the need for salvation. Itong about sa core beliefs ng Christianity, ito ang pangkalahatan na maaaring mag-agree tayong lahat sa pinaniniwalaan natin bilang Kristiyano. Pero mamaya, isi-share ko sa inyo yung mismong core belief ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na maiba po dito sa ating core belief ng Christianity sa buong mundo. Salvation is viewed as a gift from God that cannot be earned through works, but is received through faith in Jesus Christ. This belief emphasizes grace, God's unmerited favor, and the necessity of accepting Jesus' sacrifice for reconciliation with God. Naniniwala kami na nag-uumpisa ito sa pananampalataya kay Jesucristo. Pero naniniwala rin kami na may gagawin tayo para maligtas tayo. Kasi naniniwala kami
na kapag tayo ay nagsisi sa kasalanan natin, ito ay trabaho. Kailangan natin ding paghirapan. Dahil hindi lang sapat na tayo ay maniwala lang kay Jesucristo at tayo mapapatawad na agad. Meron tayong kautusan na kailangan sundin. Yun ang core belief namin sa simbahan. The church is seen as a community of believers who gather for worship, fellowship, and support in their faith journey. It plays a vital role in teaching biblical truths and encouraging spiritual growth among its members. These core beliefs form the foundation of Christian faith and practice, guiding believers in their relationship with God and each other. Understanding these principles is essential for anyone exploring Christianity or seeking to deepen their faith. So binigyan natin ng linaw yung core beliefs ng nabanggit ni Pope ng mga relihiyon. Sikhs, Hindu, Islam, Christianity. Si Pope ay Christian. So, dito tayo mag-focus sa kanya dahil siya ang nagbigay ng statement na all religions are a pathway to reach God. As a Christian, we all believe in one God, Heavenly Father, in whom we pray to. We all aim to go back to Him. So, bilang Kristiyano, ako'y naniniwala na makakarating tayo sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi nga sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tayo lang naman mga Kristiyano ang naguguluhan. Meron kang sarili mong pananaw. Meron kaming sariling pananaw. Hindi tayo magtagpo. Bakit? Hindi natin nare-respeto yung common grounds natin. Hindi natin alam na mga pinaniniwalaan natin, may pinanggagalingan, isa lang ang pinanggalingan. Nagkaroon lang ng sanga-sanga dahil nagkaroon ng iba't ibang pananaw ang tao. Kaya tayo nagkakagulo ngayon. Pero naniniwala ako na meron at merong isa na totoo. Ako alam ko kung nasaan ang totoo. Para sa ating mga Kristiyano, kailangan malaman natin kung nasaan din yun para sa sarili natin. Alam mo kung bakit magulo tayo mga Kristiyano? Ito lang is yung bagay na ito, bakit hindi tayo nagkakaintindihan, ano? They're saying from a recent compilation, Christians are approximately 33,089 denominations globally. 33,000. This figure includes major groups such as the Roman Catholic, Eastern Orthodox churches, and various Protestant denominations. From the Catholic until the Orthodox to the Protestants, yan ang mga Kristiyano. 33,000. Napakarami. The religion you call Mormon bilang membro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The religion you call Mormon, lilawin natin na hindi kami Mormon. Pangalan ng aklat namin yon, Another Testament of Jesus Christ, the Book of Mormon. We are the restored New Testament Church. Naniniwala po kami na sa pamamagitan ng propetang Joseph Smith ay ipinanumbalik ang nawalang simbahan noong New Testament times, noong panahon ng mga apostoles nung sila ay pinatay at nawala. So ngayon, balik tayo kay Pope about sa sinabi niyang all religions are a pathway to reach God. Paano natin maintindihan yan? Paano natin masasabi na meron tayong common ground sa sinabi ni Pope? Kami bilang Latter-day Saints, hindi kami naniniwalang pag tayo ay namatay, papupunta tayo sa langit at impyerno. Hindi kami naniniwala dyan. Naniniwala kami na kapag tayo ay namatay, meron tayong pupuntahan. Doon tayo maghihintay hanggang sa tayo ay ma-resurrect or mabuhay na maguli. Dahil pag tayo ay nabuhay maguli, tayo ngayon ay ihaharap sa husgahan ng Diyos. Yan ang common sa ating mga Kristiyano. Meron po tayong paniniwala na pagdating ng panahon, tayo ay mabuhay na maguli, tayo ay huhusgahan kung saan tayo pupunta. Pero ang aming paniniwala, hindi natatapos sa langit at impyerno. So kapag ikaw ay hinusgahan, hindi ka sa langit at sa impyerno. Kapag tayo po ay hinusgahan, merong tatlong kaharian na inihanda ng Diyos kung saan niya ilalagay ang kanyang mga espiritual na anak. Itong mga kaharian na to ay tinatawag po nating una, celestial, pangalawa, terrestrial, pangatlo, celestial. Huwag na nating hanapin yung isa dahil yung isa, ito yung tinatawag nating impyerno or yung outer darkness. Okay? So, hindi na nating pag-usapan yan dahil itong tatlong kaharian na ito ang ating pag-usapan para malaman natin kung sino ang mag-qualify pag tayo po ay nahusgahan ng Diyos. Okay? Each kingdoms have their certain requirements to be destined to. Hindi ganoon kanipis ang pagkakataon mo na kung hindi ka sa langit, sa impyerno ka. Kung hindi ka sa impyerno, sa langit ka. Meron tayong tatlong kaharian na nakahanda para sa atin. Mababasa mo ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 40 to 41. There are also celestial bodies and bodies terrestrial
but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differeth from another star in glory. So, there are celestial bodies, sinasabi dito, na sa aming paniniwala ay may tatlong kaharian na inihanda. Ang celestial, terrestrial, at telestial. Doon ka pupunta sa anumang kaharian na yon, depende sa mga ginawa mo dito sa mundo nung ikaw ay nabubuhay pa. Ikaw ay nahusgahan, depende sa requirements or sa qualifications mo, doon ka ilalagay. Celestial ang pag-usapan po natin. Sino ang mga pupunta sa celestial? Lahat po ito ay makikita natin sa Doctrine and Covenants. Na-remember po ninyo, 4 po ang standard works ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Ang Biblia, Aklat ni Mormon, Doktrina at mga tipan, at saka yung mahalagang perlas. Doktrina at mga tipan, yung Doctrine and Covenants po, doon po natin makikita ang lahat ng kwalifikasyon para mapunta ka sa Celestial Kingdom, sa terrestrial, at saka sa telestial. Ito po yung qualifications po natin. Qualifications for Celestial Kingdom. First, faith in Jesus Christ. Individual must receive a testimony of Jesus and believe in His name. DNC 7651, baptism. They must be baptized by immersion. It also supports na sinasabi doon sa John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sa DNC 7652, receiving the Holy Ghost. This is done through the laying on of hands. Yung kaloob ng Espiritu Santo. Sa Doctrine and Covenants 7652, obedience to the commandments. Individuals are required to obey God's commandments and be cleansed of their sins. Doctrine and Covenants 7653, overcoming by faith, they must demonstrate faith that allows them to overcome challenges. Sealing by the Holy Spirit of promise. This sealing is essential for those who wish to inherit the highest degree of glory. Doctrine and Covenants 7653. Enduring to the end. A continual commitment to live according to these principles throughout one's life is necessary for qualification. Additional insights sa Celestial Kingdom. Dito po sa Doctrine and Covenants 131, ang gusto kasi natin malaman kung paano tayo makapunta mismo doon sa kinaroroonan ng Diyos. To attain the highest degree with the Celestial Kingdom, individuals must enter into the new and everlasting covenant of marriage, which is often referred to as celestial marriage. This covenant allows for eternal family relationships and is critical for exaltation. In the celestial glory, there are 3 heavens of degrees. Sa tatlong division na yan, celestial, terrestrial, at telestial. Ang pinakamataas dyan, celestial. Okay? Celestial Kingdom. Sa Celestial Kingdom, nahahati pa sa tatlo yan. Sinabi dito, in the celestial glory, there are 3 heavens of degrees. And in order to obtain the highest, a man must enter into this order of the priesthood, meaning the new and everlasting covenant of marriage. If he does not, he cannot obtain it. He may enter into the other, but that is the end of his kingdom. He cannot have an increase. Yung tinatawag po nating everlasting covenant of marriage o yung tinatawag nating celestial marriage, ito po yung walang hanggang kasal. Ibig sabihin, pag pumasok ka sa kasunduang celestial marriage, ang iyong kasal sa iyong asawa ay hindi mapuputol ng till death do us part. Yung kasal na ito ay magpapatuloy maging doon sa kabilang buhay kapag ikaw ay nambuhay ng tama na naaayon sa kautusan ng Diyos. Matapos mong matanggap ito, ikaw ay may karapatan at mayroon kang pagkakataon na may pagpatuloy mo yung relasyon mo sa asawa mo maging sa kabilang buhay. At syempre mga anak mo. Kaya ito ay tinatawag na forever families. Meron forever, brothers and sisters. Meron pong forever sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Paano? Dahil ang mga pamilya at mag-asawa ay nabubuklod, maging sa kabilang buhay ay masasabi mo kayo ay pamilya.
Magtutuloy po yan doon. Now, nasabi natin kanina na ang celestial ay may 3 pang degrees. Yung eternal life, yung pangalawa, hindi pa nabanggit kung ano po yan. Yung pangatlo, yan ay ministering angels. Yan po yung mga anghel na walang partner, nabuhay ng tama, hindi nag-qualify yung kanilang partner, magiging ministering angels po sila. Diyan sila mailalagay sa parte ng celestial kingdom. Isa pang additional, all children who die before the age of accountability are believed to automatically inherit the celestial kingdom. This is found in Doctrine and Covenants 137:10. Additionally, those who die without the knowledge of the gospel but would have accepted it are also considered heirs to this kingdom. Mga namatay na walang knowledge pero tinanggap nila ang mga ninuno natin na hindi na nakaranas na makinig doon sa ebanghelyo ng Diyos, ay may pagkakataon na kapag sila ay tinuruan doon sa mundo ng mga espiritu, bago sila mabuhay na maguli, tinanggap nila yung ebanghelyo, ay may pagkakataon na sila ay makapasok sa celestial kingdom. Ito naman po ang pupunta sa terrestrial kingdom, yung pangalawa. The terrestrial kingdom is the middle degree of the glory in the Latter-day Saints theology, positioned between the celestial and the telestial. Nasa gitna yung terrestrial. This kingdom is symbolically represented by the moon. Sa 1 Corinthians chapter 15, there is one glory of the sun, another the glory of the moon, and another glory of the stars. For one star different from another star in glory. Itong terrestrial na ito ay nahahalin tulad sa buwan, reflecting its lesser glory compared to the celestial kingdom, which is likened unto the sun. Inhabitants of the terrestrial kingdom, according to the Doctrine and Covenants section 76, those who inherit the terrestrial kingdom include honorable individuals, people who lived respectable lives but were blinded by the craftiness of men, those who rejected the gospel, individuals who may have initially rejected the testimony of Jesus in life but accepted it in the spirit world. So yung mga nandoon sa spirit world na nag-reject dito, na nagtanggap sa spirit world, may pagkakataon sila sa terrestrial kingdom. Pangalawa yun sa celestial kingdom. So, ibig sabihin, kingdom pa rin ng Diyos yun. May liwanag pa rin yun. Okay, napakaswerte pa rin, kahit papaano, no? Number 3, warning ito sa mga membro ng simbahan natin sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, lukewarm saint, members of the church who were not valiant in their testimonies of Jesus, meaning they did not fully commit to living the principles of their faith. Marami sa ating mga miyembro na nalaman na ang katotohanan, hindi pa nila iselyo sa sarili nila or maging commitment sa kanilang buhay na isabuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo. Ipakita natin sa mga tao yung ating paniniwala tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo. Pag nagawa natin yun, dito tayo ngayon magka-qualify na mapunta sa celestial kingdom dahil hindi na tayo lukewarm. Ano yung lukewarm? Maligam-gam. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Pag malamig ka, wala na yun. Malamig, naglamig. Pero yung mainit ka, very hot. Ibig sabihin, you're on fire. It's burning within you. Yung patotoo mo, naglalagablab. So, ganun yung depiction natin. Yung characteristics of the terrestrial kingdom. Alam natin kasi ang celestial, nandoon ang kinaroroonan ng Diyos. I-divide mo man ang tatlo yan doon, ang Diyos nandoon lang sa loob. Nandoon siya sa loob ng celestial kingdom. Celestial kingdom yon. Ang terrestrial, ito yung characteristics ng kanyang kaharian. Presence of Christ. Inhabitants will enjoy the presence of Jesus Christ but will not experience the fullness of God the Father. Makikita mo rin pala si Jesus Christ dun sa terrestrial. Pero yung fullness ng glory ng Father, hindi mo mai-experience. Nakakalungkot na mamintis natin yan. Resurrection timing. Those in this kingdom will be resurrected after those who inherit celestial glory. So lahat ng mag-i-inherit ng celestial kingdom, mauuna silang mabuhay. Maghihintay muna yung mga taga-terrestrial. Ministry to lower kingdoms. They will minister to those in the celestial kingdom, helping them through their spiritual progression. Pagkakataon na bumisita doon sa lower kingdom, which is called the next one, Celestial Kingdom. The Celestial Kingdom is the lowest of the 3 degrees of glory in Latter-day Saint theology, symbolically compared to the glory of the stars. It is described in the Doctrine and Covenants, section 76. Ito po yung inhabitants ng Celestial Kingdom. Those who inherit the Celestial Kingdom include, take note, meron pa tong liwanag ha, hindi ito impyerno.
Kasama ito sa tatlong kaharian ng Diyos. Okay? Celestial, terrestrial, telestial. Ito yung mga pupunta at mananahanan sa celestial kingdom. Number 1, rejects the gospel. Individuals who did not accept the gospel of Jesus Christ during their mortal lives, including those who were liars, sorcerers, adulterers, and whoremongers. This is found in Doctrine and Covenants, section 76, 99 to 101. Wicked individuals. This group encompasses various categories of sinners, such as murderers, idolaters who did not repent before death. Doctrine and Covenants, section 76, verse 103. Dito mapupunta yung mga mamamatay tao. Yung mga nagsasamba, mga Diyos-Diyosan. Diyan sila pupunta. Naalala po ninyo, kapag tayo ay namatay, hindi pa naman tayo mahuhusgahan kaagad. Wala pang judgment day dahil hihintayin natin ang pagkabuhay na magulit bago tayo mahusgahan. Ngayon, pag namatay tayo, ang katawan natin matitira dito sa mundo, inilibing yan. Ang espiritu natin, saan siya pupunta? Dito natin malalaman na meron palang mundo na pupunta ng mga espiritu. Ang tawag natin dito ay mundo ng mga espiritu. Dito natin makikita ang paraiso at sa kabilangguan, paradise and prison. Doctrine and Covenants, section 7684. Those in the spirit prison, most inhabitants will have spent a period in spirit prison during the millennium, where they will have the opportunity to accept the gospel and repent before being resurrected to this kingdom. Diyan magkakaroon ng pagkakataon yung mga taong nandoon sa bilangguan. Dito sila magkakaroon ng oportunidad na makapagsisi ng kanilang makasalanan bago sila mabuhay sa resurrection. Ito yung characteristics at limitasyon. The glory of the celestial kingdom is described as surpassing all mortal understanding. Okay, the glory of the celestial kingdom is described as surpassing. Nakakahigit pa rin sa kung ano nalalaman natin dito sa mundo. Kasi kingdom pa rin siya eh. So, ibig sabihin, mas surpassing pa rin yung knowledge doon sa celestial kingdom. But still significantly less than that of the celestial and terrestrial kingdoms. Yung glory or kalawalhatian ng celestial kingdom ay nasusurpass o nakakahigit pa rin sa kaalaman ng tao dito sa mundo. Pero, mas nakahihigit pa rin yung terrestrial at saka celestial kingdom sa kingdom na ito. Each person's glory within this kingdom varies based on their earthly actions. Inhabitants will be resurrected after those in the celestial and terrestrial kingdoms. This resurrection occurs at the end of millennium. Millennium is the 1,000 years. So, ibig sabihin, sa katapusan ng millennium, sa 1,000 taon, dun pa lang sila ngayon babangon. Ang resurrection ay mangyayari lang sa mga taga-celestial pagkatapos ng millennial reign. So, matagal-tagal nilang hihintayin yan bago sila mabuhay ulit. Those in the celestial kingdom cannot dwell in the presence of God or Christ. Wala silang pribilehiyo na makita ang Panginoon at ang ating Ama sa langit. Kahit na meron itong liwanag, meron itong glory ng Diyos, hindi mo makikita si Jesucristo at si Heavenly Father. Na yun ang ikalulungkot natin dahil hindi mo makikita ang presensya ng ating Panginoon at ating Diyos. They will receive ministering from beings in higher kingdoms but will be separated from divine presence eternally. Bibisitahin lang yung mga tao doon ng mga nanggaling sa mga higher kingdoms tulad ng terrestrial o celestial kingdom. There is no eternal relationships. Unlike those in higher kingdoms, inhabitants of the celestial kingdom do not have eternal family relationships or romantic relationships. Family relationships or romantic partners. They live singly and alone without companionship. Nakakalungkot din nun. So, ibig sabihin, terrestrial, may pagkakataon pa na makasama ang kanilang pamilya kasi meron silang relationship. Sa akin lang, brothers and sisters, kahit na mapunta ka sa terrestrial, huwag nyo naman naisin na, okay na dito, okay na ako rito, okay na kami rito ng pamilya ko. Ang ating target pa rin ay yung pinakamataas. Kung ano yung kagustuhan ng Diyos, makabalik tayo sa Kanya, doon tayo mag-goal.
Yun ang ating i-pursue na makuha natin. Ipamuhay natin ang Ebanghelyo ni Jesucristo para ma-achieve natin ang pinakamataas. Yun ang ating dapat targetin. Yun po yung paniniwala namin na mayroong 3 kingdoms. Dito ngayon papasok yung sinasabi ni Pope, all religions are a pathway to reach God. Paano mangyayari yan? Dahil yung 3 kingdom na yan, kahit nasukdulan ka man ng kasamaan, murderer ka man, idolater ka man, nakita niyo po sa celestial, hindi ka pa mapupunta sa impyerno. Mapupunta ka pa doon sa kaharian ng Diyos. 3 yung kaharian niya eh. Celestial, terrestrial, celestial. Kahit mamamatay tao ka, dadalhin ka sa celestial eh. Malungkot nga lang dahil wala doon si Jesucristo. Wala doon yung sa Heavenly Father. At may limitasyon ka. Hanggang diyan ka na lang. Ibig sabihin niya. Pero, kung ano yung kinalalagyan natin dito sa mundo, mas maganda pa ng konti yung Celestial Kingdom. Yun ang kanyang depiction. Yun ang kanyang description. Okay? Yun ang kanyang pagkakahalintulad. Yung kagandahan ng kingdom na yon, meron ka pa rin liwanag. Maganda pa rin yung pupuntahan mo. Pero, may kalungkutan. Bakit? Hindi ka na pwede mag-increase eh. Hanggang doon ka na lang sa pwesto na yon. Hanggang doon ka na lang sa kalagayan na yon. Single ka. Wala kang partner. Wala kang romantic relationship. Wala ang pamilya mo, hindi mo makita si Jesucristo, si Heavenly Father. Ang lungkot nun ha. Kahit na mayroon kang ganong klaseng blessing, may pagkakataon at opportunity ka, hindi mo pa rin matatamasa yung pinakakasiyahan. Lahat ng relihiyon dito, hindi man tayo lahat magkakasundo sa paniniwala. Kasi may sarili tayong paniniwala eh. Lalo ng Kristiyano, 33,000 tayo pala lahat. O hindi tayo magkasundo lahat. So ibig sabihin, may mga paniniwala tayo na hindi talaga magsakto sa ating paniniwala. Pero, yung religion natin, yung kinalalagyan natin ngayon, yan ang magdedetermine kung saan tayo ilalagay ng Diyos kasi hindi ka naman sukdulan ng kasamaan. Meron kang kailangan gawin para marating mo yung pang-apat na wala ng liwanag. Ang tinatawag natin doon, impyerno or outer darkness. Hindi mo na yan pupuntahan kasi may gagawin ka dyan para makamit mo yan. Isa na rin ang kapag dininay mo ang Holy Ghost, yan ang isang kasalanan na walang kapatawaran. Isa yan sa requirement na para mangyaring makarating ka roon sa outer darkness. Kung hindi mo naman gagawin yan, edi may pag-asa ka pa. Ibig sabihin, lahat ng ating mga paniniwala, meron itong kabutihan na maaari magdala sa iyo sa alinman sa 3 kaharian ng Diyos na yan. Pero yung pinakamataas na sinasabi natin sa Celestial Kingdom, ito yung dapat nating naisin. Bakit? Ito yung kinaroroonan ng Diyos. Ito yung tinatawag nating eternal life. Yan yung gusto niyang makamit natin. Yan ang pinakaplano eh. Ang pinakaplano niya, makabalik tayo sa Kanya. At yung pagbalik natin sa Kanya, makamit natin ang Kanyang kabuuang regalo sa atin na maging katulad tayo niya. Hindi natin siya papalitan. Maging katulad tayo niya. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin na mahahanap natin sa Bible, Matthew chapter 5 verse 48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Yan dapat ang i-goal natin. Yung pagiging katulad ng ating Ama sa Langit ang magdadala sa atin sa kinaroroonan ng Ama sa Langit. Yun ang pinakagusto niyang mangyari sa atin. Hindi niya pagdadamot yun eh. Ano man ang paniniwala natin, kung gagawa tayo ng kabutihan, lahat ng mga relihiyon na ating nakikita, meron pa rin yang katotohanan na nagsasabing maging mabuti kang tao. Sa dami ng relihiyon, maliban sa Kristiyano, 33,000 na yan ha, paano pa kayong iba? May Hindu, meron pang Islam, meron pang iba-iba. Meron pang 6, di ba? Sa sobrang daming relihiyon sa mundo, magdadala ito ng kalituhan sa karamihan. Ito lang ang masasabi natin. Sa dami ng simbahan na yan, iisa lang ang tunay na simbahan ng Diyos. Yun ang kailangan nating hanapin. Kung sino at alin yung pinakatotoong simbahan ng Diyos. Bakit? Dahil ito ang magdadala sa atin tungo doon sa eternal life na hinahangad natin. May requirements yan eh. May requirements ang eternal life at nabasa po natin sa Doktrina at Mga Tipan 131 verse 1 to 4. In the celestial kingdom, there are 3 degrees of glory. And in order to obtain the highest, a man must enter into an everlasting covenant of marriage. May requirements po siya. Kailangan makasal ka ng walang hanggan para makarating ka doon sa eternal life na yon. Saan mo gahanapin yan? Saan mo gagawin yan? Kailangan malaman mo kung saan. Na ang kasal pala na walang hanggan ang magdadala sa atin sa kinaroroonan ng Ama sa Langit at ng Panginoong Jesucristo.